Thoughts, ang dami-dami kong nababasa na balita tungkol dun sa pagbabago sa 2023 immigration requirements. Paano ba ako maghahanda dito? Pag-usapan po natin sa video ito. Magandang araw, ako po si Tots, The Accidental OFW, at marami tayong mga video tungkol dito sa topic na ito. At alam ko kayo mismo, naging curious kayo doon sa pagbabago sa mga immigration requirements at nagbasa na kayo ng mga articles, nanood na kayo ng balita at nag-react na kayo doon sa mga social media posts na mga influencers or yung mga tao na nagpapaliwanag tungkol dito. Pero, syempre, personally, ano ba yung paghahanda na kailangan mong gawin kung ikaw ay magbabiyahe at lalo-lalo na kung maapektuhan ka dito sa pagbabago sa immigration requirements ngayong 2023. So, unang-unang paghahanda, basahin mo mismo yung documents. At kung hindi mo naiintindihan, humarap ka ng tao na magpapaliwanag sa iyo nung mga documents na ito. Huwag po nating iasa lang doon sa newspaper clippings, doon sa news articles, doon sa mga balita na napapanood natin. Dahil kahit na magbibigay sila ng mga information, syempre kailangan i-align natin yung circumstance natin bilang regular traveler doon sa mga requirements. Dapat alamin natin doon sa documents na ito, ano ba yung karapatan ko bilang traveler, ano ba yung mga documents na kailangang hanapin sa akin at yung mga documents na hindi kailangang hanapin sa akin para ikaw mismo hindi ka na magdadala ng photo ng graduation picture or nung birth certificate ng mga ninuno mo kung hindi naman kinakailangan. So, knowledge is power, kaya kailangan alamin po natin personally yung mga pagbabago na ito. Kung alam mo na yung basic na information doon sa documents, ang susunod na tanong na kailangan mong sagutin ay ano ba yung purpose mo sa paglabas ng bansa. Mahalaga ito dahil syempre doon sa purpose malalaman kung ano yung mga set na requirements na hahanapin sa iyo. Pero usually ang mga common purpose lang naman nung mga travelers ay number 1, yung mga tourist, number 2, yung mga OFW, at syempre yung mga estudyante or yung mga may peculiar circumstance, halimbawa papakasal or dadalaw doon sa kanilang mga jowa or doon sa kanilang mga partner, etc. Pero karamihan ng mga tao na magbabiyahe ay magfo-fall under tourism or work or studies. Kaya kung alam mo kung nasaan na yung purpose mo at yung actual na purpose po yung hahanapin ni immigration officer, hindi po yung pagpapanggap na purpose na sasabihin mo na magta-travel ka bilang turista pero ang totoo meron ka na palang trabaho sa ibang bansa. So, yung purpose po na actual purpose, kailangan honest na purpose at i-align natin doon sa immigration requirements document. Pangatlo, so kung in-align mo na yung sarili mo doon sa purpose mo at doon sa immigration requirement documents na ipapalabas or i-apply doon sa mga travelers, dapat alam mo yung mga personal circumstance mo sa pagta-travel. Unang-una, kung magta-travel ka, kailangan mo ba ng sponsor o ikaw lang mismo kaya mo na self-fund yung sarili mo or kaya mong gastusan yung sarili mo. Kasi may mga requirements po na magbabago kung hindi ka self-funded na traveler. At karamihan at mas mabibigat yung mga pagbabago na mangyayari doon sa mga tao na may mga sponsor. Dapat alamin mo ano ba yung degree ng relationship mo doon sa sponsor mo. Kung hindi siya mag-fall under the first degree or doon sa second to fourth degree, or baka mamaya sa mata ni immigration officer ay stranger siya or wala kayong relationship, ano-ano ba yung mga proof na kailangan mong ihanda dahil ito po yung hahanapin sa atin. Pang-apat, nabasa mo na yung immigration requirements, alam mo na yung purpose mo of travel, alam mo na yung mga circumstance at kilala mo na kung sino yung mga sponsor mo, tingnan mo doon sa immigration documents kung ano-ano ba yung mga dokumento
requirements na hahanapin sa iyo ni immigration officer kung ikaw ay dadaan sa immigration queue kung magta-travel ka. Mahalaga ito dahil klaro doon sa documents, depende doon sa purpose at circumstances mo yung mga hahanapin na documents. So, kung ikaw ay may sponsor, kailangan mo ba na umorder ng birth certificate doon sa Philippine Statistics Authority, or kailangan ba ni sponsor sa abroad na magpa-notarize ng affidavit of support or guarantee, or kung ano man ng mga documents. Kailangan mo ba na mag-prepare ng mga pictures or yung mga documents na magpapatunay na related ka doon sa sponsor mo. At kung hindi mo siya kamag-anak, kailangan i-establish mo na valid yung relationship mo at hindi ka magtatag with a red flag dahil baka maging victim ka ng human trafficking or ng illegal recruitment. Dahil po, kung kulang yung mga requirements na ito, hindi na tayo dapat paliwanagan ni immigration officer dahil responsibilidad na natin at inilatag na nila sa atin yung mga requirements na ito at nandoon sa atin yung responsibility para ihanda yung mga documents sa immigration. At pang-5, huwag po tayong ma-stress doon sa immigration requirements sa mga pagbabago na ito dahil alam natin na syempre gagawa ng paraan ang pamahalaan natin para mas lalong mapadali at lalong ma-streamline ito. Kung makikita nila na magkakaroon ng problema dahil magkakaroon ng karagdagang gastos doon sa Philippines Statistics Authority doon sa pagkuha ng extra na mga documents kung tayo lilipad, siguro i-address nila ito in the future. Kung makikita nila na sobrang hassle at kung makikita nila na halos pinaparusahan na yung karaniwang Pilipino doon sa kanyang right to travel dahil sa pag-impose ng mga napakaraming mga requirements sa embassy, etc., aayusin nila at pag-aaralan nila ito. Kung magrereklamo yung mga embassy natin sa ibang bansa na nadagdagan yung trabaho nila dahil sa dami ng mga tao na pumipila tungkol doon sa sponsorship na i-introduce dito sa documents na ito, syempre pag-aaralan na i-streamline nila ito. Tuloy po ang buhay, tuloy ang travel, kahit ano pa yung idagdag nila, basta tayo pag-ahandaan natin yung mga requirements na ito.